Ah, ah, ah. Ma, mahal na Apo. Nagbalik kayo. Opo, buong puso akong tatalima sa gusto niyong ipagawa. Magsabi lang po kayo. Tugon ng haring bungisngis. Kitang-kita ang kagalakan sa mga mata nito dahil sa muling pagbabalik ni Apo Remus. Ngayong nandito na kayo, oras na para pigilan ang paggunaw ng 4 na dome. Matapos ipunin ang lahat ng nasasakupan, ibinigay ni Apo Remus ang huling panuto. Alam na ng 3 hari ang kanilang gagawin, kaya kagad na silang naglakad. Ako na ang bahalang humarap kay Haring Balaw. Haring Ragon, dadalhin ko sa malayo ang labanan. At habang ginagawa ko yun, maaari mo bang pangasiwaan ng pagbabalik ng mga bagay-bagay sa dati nitong anyo? Wika ni Apo Remus. Sumang-ayon naman ang hari ng mga diwata. Gamit ang kanyang setro, naglabasan ang napakaraming lambana. Nagsimulang isaayos ang kapaligiran. Umalis na si Apo Remus. Pinuntahan ng lawa sa kalagitnaan ng 4 na dome. Alam ng Apo na naroon si Haring Balaw. Dahil sa kailaliman ng lawang iyon, nakahimlay ang katawang lupa ni Alingatong. Habang nasa himpapawid, ikinubli ng Apo ang sarili. Natanaw nito si Haring Balaw na nakasakay sa bangka. Iniikot nito ang tingin sa paligid. Nakita ang 3 haring papunta sa kani-kanilang teritoryo upang harapin ang mga tagapagbanday. Hindi naman makalapit si Apo Remus kay Haring Balaw dahil nababalot ng malakas na pananggalang ang paligid ng lawa. Ayaw niya itong sirain dahil sa oras na mangyari ito, paniguradong magbubukas din ang lagusang nakaselyo sa lawa. Ilang sandali pa, natanaw ni Apo Remus ang Minokawa. Lumilipad ito papunta sa kanya. Nakasakay sa likod nito si Haring Ragon at Gaston. Sandali lang, Haring Ragon. Huwag kayong lalapit sa lawa. Nababalot ng pananggalang ang paligid nito at siguradong malalaman ni Alingatong na nandito tayo. Wika ni Apo Remus. Wala namang problema kung susugurin natin, di ba? Mabuti nang mas maaga, habang hindi pa niya nasasagawa kung ano man ang binabalak niya. Wika ni Gaston. Hindi maaari. Dahil sa oras na masira ang pananggalang, maaaring mabuksan ang lagusan papunta sa mundo ng mga patay. Ikaw higit kanino man ang nakakaalam nito, Gaston. Muling wika ni Apo Remus. Naalala ni Gaston ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng malakas na ugnayan sa mundo ng mga engkanto. Alam kong gusto mong matapos ang kaguluhan, Gaston. Yun din naman ang gusto ng nakararami. Pero hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Wika ni Haring Ragon. Walang kaalam-alam ang mga ito na namataan na pala sila ni Haring Balaw. Laking gulat ni Gaston nang biglang umiwas ang Minokawa. Napatingin ito sa ibaba. Nakita ang nagliliparang sibat mula sa hukbo ng Haring Balaw. Mabuti pang magtago tayo sa kagubatan. Doon mas mapapagandaan natin ang mga atake galing sa hukbo ni Haring Balaw. Wika ni Gaston. Hindi nila maaaring iwanan ang lugar. Lalo pa at alam nila na maaaring buksan ni Alinghatong ang lagusan ng mga patay sa ikalawang pagkakataon. Nanatiling paikot-ikot sa himpapawid si Apo Remus. Nakita niyang nakikipaglaban ang 3 hari sa mga tagapagbantay. Lumapit ito kay Haring Sentor. Napilit na nilalabanan ang zaratan kasama ang kanyang mga kawal.
Sa hindi malamang kadahilanan, biglang huminto ang dambuhalang nilalang. Tinignan si Haring Sentor. Nagsipag-atrasan ang mga kawal dahil itinaas ng nilalang ang kanyang paa upang apakan ang mga ito. Mabilis namang nakailag si Haring Sentor. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mataas na lugar upang makakuha ng buwelo. Tumalon ito. Inumang ang kanyang sibat sa mata ng nilalang at buong lakas na ibinato. Sa kasamaang palad, hindi ito tumama. Nang mga sandaling iyon, papunta sa kanya ang buntot ng zaratan. Tinamaan ang Haring Sentor, dahilan para tumalsik ito papunta sa gilid ng isang bangin. Dali-daling inalalayan ng mga kawal ang hari upang makatayo. Ngunit nang handa na itong sumugod, biglang huminto ang saratan. Laking gulat ni Haring Sentor nang pumasok ito sa kanyang bao. Yumanig ang paligid. Unti-unting nabitak ang dambuhalang bao hanggang sa tuluyan itong mapudpod. Nang mga sandaling iyon, isang matipunong lalaki ang lumitaw. May hawak na pananggalang na gawa sa bao ng malaking pagong at sa kanang kamay nito, pamalo na gawa sa bato. Laking pagtataka ni Haring Sentor kung sino ang nilalang na yun, kaya marahan itong lumapit. Kaso nga lang nang makalapit na ito, biglang hinampas ng lalaki ang kanyang hawak na sandata sa lupa, dahilan para tumalsik si Haring Sentor. Walang yaka. Kung sino ka man, anong ginawa mo sa saratan? Tanong ng hari. Minsan na tayong nagarap. Napagtanto ko na hindi patas ang laban kung haharapin kita bilang higanting pagong. Kaya ibibigay ko sa iyo ang karangalan na makalaban ako sa anyong ito. Nanlaki ang mga mata ni Haring Sentor. Hindi niya lubos akalain na merong ibang anyo ang tagapagbantay ng kabundukan. Kung ganon, isang karangalan ang makarap ka sa laban zaratan. Tugon ni Haring Sentor, sabay dampot ng kanyang sibat. Sinugod ang saratan. Sunod-sunod na palitan ng atake ng magkabilang panig. Habang si Apo Remus naman, patuloy na naghahanap ng paraan para makapasok sa pananggalang na nakapaligid sa lawa. Napalingon ito sa kinaroroonan ni Haring Bungisngis. Nakitang nakikipagtos ito sa bakunawa. Napagtanto ng Apo na walang kalaban-laban ang hari sa nilalang. Tumatakbo lang ito habang patuloy na binubughan ng tubig ng bakunawa. Hanggang sa huminto ang nilalang sa pag-atake, na labis namang ipinagtaka ng Haring Bungisngis. Ilang sandali pa, nagpalit ng balat ang bakunawa. Sa pagkakataong iyon, isang magandang babae ang nagpakita sa harapan ni Haring Bungisngis. Teka, sino ka naman? At nasaan ang bakunawa? Anong nangyari? Napasapo na lang ng ulo ang magandang babae. Totoo nga ang sinabi nila na kayong mga bungisngis. Malaki ang katawan, pero mahina ang utak. Lalong nagtaka si Haring Bungisngis sa sinabi nito. Ano? Anong sabi mo? Pero hindi na mahalaga kung ano man yon. Umalis ka na dito. Delikado. Baka muling magpakita ang bakunawa at pati ikaw ay mapahamak. Muling wika ni Haring Bungisngis. Talaga namang napakahina ng pangunawa mo, Haring Bungisngis. Ako ang bakunawa. Ito ang iba kong anyo. Nanlaki mga mata ni Haring Bungisngis sa narinig. Hindi ito makapaniwala
isang magandang babae ang nagtatago sa loob ng katawan ng dambuhalang ahas. Ibinaba nito ang sandata at naglakad palayo, na labis namang ipinagtaka ng Bakunawa. Teka, saan ka pupunta? Hindi ba natin itutuloy ang laban? Tanong ng Bakunawa. Hindi ako pumapatol sa babae. Kaya gawin mo ang gusto mo. Basta wag mo lang patayin ang mga kalahi ko. Tugon ng hari. Natawa naman ng husto ang Bakunawa sa sinabi nito. Hindi ko alam na kahinaan mo pala ang mga babae, Haring Bungisngis. Pero sa totoo lang, pinahanga mo ko. Kakaiba ang pagmamahal mo sa nasasakupan. Kaya dahil dyan, hindi ko na rin itutuloy ang aking balak. Maiwan na kita. Wika ng Bakunawa. Nakahinga ng maluwag ang Haring Bungisngis. Nagpasalamat ito sa Bakunawa. Ngunit wala itong kaalam-alam na may kapalit pala ang ginawa ng Bakunawa. Akmang papaalis na sana ang pangkat ni Haring Bungisngis nang biglang sumabog ang lawang tinitirhan ng Bakunawa. Nanlaki ang mga mata ni Haring Bungisngis nang makitang lumutang ang katawan ng babaeng nakausap. Dali-dali niya itong nilangoy upang sagipin. Pagdating sa pangpang ng lawa, laking pasasalamat nito dahil humihinga pa ang dalaga. Natanaw naman ito ni Apo Remus, kaya kagad siyang bumaba sa kinaroroonan ni Haring Bungisngis. Kailangan mo siyang agapan. Magmadali ka. Ialis mo siya sa lugar. Wika ni Apo Remus. Mabilis na binuhat ni Haring Bungisngis ang dalaga upang dalhin sa ligtas na lugar. Ano ang nangyari kay Bakunawa? Hindi ba isa siya sa pinakamalakas na tagapagbantay? Bakit nangyari ito? Tanong ni Haring Bungisngis. Isa itong uri ng sumpa. Sa oras na hindi niya sundin ang kagustuhan ni Alingatong, kusang gagana ang sumpa. Hindi ito mawawala hanggat hindi natatalo ang naglagay. Kailangan malaman ito ng mga diwata. Wika ni Apo Remus. Nang masiguro ang kaligtasan ni Haring Bungisngis, kagad na siyang umalis. Muli niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga diwata upang ipagbigay alam ang nangyari sa Bakunawa. Sa ngayon wala na tayong magagawa, mahal na Apo. Dahil maging ang mga pantas, hindi alam ang totoong kakayahan ni Alingatong. Ang nalalaman lang ng mga ito, kaya niyang magmanipula ng utak ng kahit anong nilalang. Wika ni Haring Ragon. At habang nag-uusap sila, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Nagmula ito sa lugar kung saan nakabantay si Haring Tikbalang. Medyo mataas ang kinaroroonan nila Apo Remus ng mga sandaling iyon. Kaya natanaw nila kung ano ang pinagmulan ng malakas na dagundong. Ang Gidor! Naloko na. Hindi kakayanin ng Haring Tikbalang ang lakas ng nilalang na yan. Wika ni Gaston. Dali-dali nitong tinawag ang Minokawa at sumakay sa likod nito. Gaston, mas makakabuti siguro, hayaan mo lang si Haring Tikbalang na harapin ang sarili niyang laban. Napangiti si Gaston at tinugon ang hari. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ako makikipaglaban. Itong alaga ko. Gusto ko lang mapanood ng malapitan. Matapos ay lumipad na ang Minokawa. Napailing na lang ang hari ng mga diwata dahil sa katigasan ng ulo ni Gaston.
Pagkarating sa teritoryo ni Haring Tikbalang, nakita ni Gaston na hindi na ito makakilos. Haring Tikbalang, mas makakabuti kung umalis ka dyan habang may oras pa. Ang Minokawa na ang bahalang makipagtuos sa Gidor. Hindi mo kakayanin ang lakas ng nilalang na yan. Wika ni Gaston. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng hari ng Tikbalang. Pasensya na, Gaston, pero laban ko ito. Hindi ako papayag na iba ang makipaglaban para sa akin. Tugon ni Haring Tikbalang. Napailing na lang si Gaston. Kagad bumaba mula sa likod ng Minokawa. Nilapitan ang hari ng mga Tikbalang at sinuntok, dahilan para mawalan ito ng malay. Kung minsan, hindi masama ang maging mayabang. Pero kadalasan, ito ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Minokawa, ikaw na ang bahala. Wika ni Gaston. Kagad binuhat ang Tikbalang papunta sa loob ng kagubatan. Pinanood nito ang laban ng dalawang tagapagbantay. Patuloy na nagpaikot-ikot ang Minokawa sa itaas ng Gidor. Nang makakuha ng tiyempo, bigla itong bumulusok pa ibaba. Sa sobrang bilis ng paglipad, nagliwanag ang mga balahibo. Hanggang sa tuluyang magliyab, laking gulat ni Gaston nang humupa ang apoy. Isang matipunong lalaki na nagliliyab ang mga kamao ang nagpakita. Sinuntok nito sa ulo ang Gidor, dahilan para matumba ang napakalaking nilalang. Halos hindi makasabay ang Gidor sa kilos ng lalaki. At sa tuwing susubukan nitong umatake, kagad lang itong natutumba. Matapos ang sunod-sunod na atake, huminto ang lalaki. Tumayo malapit sa kinaroroonan ni Gaston. Nakatalikod ito sa kanya, kaya kitang-kita ang marka nito sa likuran, ang marka ng elementong apoy. Napagtanto ni Gaston na ito na ang anyong tao ng Minokawa. Muli ay unti-unting tumayo ang Gidor. Sa pagkakataong iyon, binugahan nito ng lason ang Minokawa. Mabilis itong nakaiwas, ngunit sa tuwing lalapag ito sa lupa, ay siya ding pagtama ng atake ng Gidor sa kanya. Bigla itong tumalon pa itaas, tumapat sa kinaroroonan ng nilalang. Napatingala ang Gidor at nang malapit na ang Minokawa, bigla itong nagbuga ng lason. Natawa ng husto si Haring Bungisngis. Naligo ang Gidor sa sarili nitong laway, ngunit kaagad ding napawi ang ngiti nito nang makitang walang epekto ang lason sa katawan ng nilalang. Biglang umiwas ang Minokawa, na labis namang ipinagtaka ni Gaston. Anong nangyayari? Bakit tumigil sa pag-atake ang Minokawa? Wika ni Gaston. Sumagot naman si Haring Bungisngis. Ang laway ng Gidor, kayang lumusaw ng kahit ano, maliban sa sarili nitong katawan. At dahil napuno ng laway nito ang kanyang likuran, mahihirapang magpalapat ng atake ang Minokawa. Wika ni Haring Bungisngis. Kung ganun, anong maaari nating gawin para matalo ang nilalang na yan? Wika ni Gaston. May paraan, pero ako lang ang nakakaalam. Wika ni Haring Bungisngis. Kagad itong tumayo at dinampot ang sandata. Hinayaan naman ito ni Gaston. Naglakad ang Haring Bungisngis papunta sa kinaroroonan ng Gidor at ng Minokawa. Pagtapak ng hari sa tubig, isinawsaw nito ang kanyang sandata. Laking gulat ni Gaston
dahil tila sumusunod ang tubig sa kumpas ng sandata. Inangat ito ng bungisngis. Namangha si Gaston nang tila sumunod ang tubig lalo pa nang itinutok niya ito sa gidor. Nagkaroon ng malakas na daluyong salawa na bumuo ng malaking alon, dahilan para hindi makakilos ang gidor. Tinignan ng haring bungisngis ang Minokawa. Kagad naman itong nakuha ang ibig sabihin ng hari. Lumipad pa itaas ang nilalang at mula sa kalangitan. Nagbalik ito sa kanyang anyong higanting ibon. Nagliyab ang balahibo. Matapos ay mabilis bumulusok pa ibaba. Hindi pa rin makakilos ang gidor dahil sa lakas ng hampas ng alon. Ilang sandali pa, tumama ang atake ng Minokawa sa nilalang. Tuluyan itong natumba at nawalan ng malay. Muli namang ikinumpas ni Haring Bungisngis ang kanyang sandata. Sa pagkakataong iyon, pumupulupot sa katawan ng gidor ang malaking baging. Hanggang sa tuluyan itong malikop ang katawan ng malaking nilalang. Sa ngayon, patay na ang gidor. Pero may kakayahan itong buhay ng sarili. Kaya bago pa mangyari yun, kailangan na siyang maibalik sa kuweba kung saan siya nakatira. Wika ni Haring Bungisngis. Kung ganon, ang Minokawa na ang bahalang magdala sa kanya. Halika na, kailangan natin dalhin ang Bakunawa pabalik sa kanyang dawa. At si Haring Tikbalang, kailangan ding madala sa ligtas na lugar. Tugon ni Gaston. Ngunit ilang sandali ay nagising si Haring Tikbalang. Naalala nito ang ginawa sa kanya ni Gaston. Walang giya ka talaga, Gaston. Anong karapatan mo? Hindi na ituloy ni Haring Tikbalang ang sasabihin dahil inawat ito ni Haring Bungisngis. Mamaya mo na gawin ang binabalak mo, Haring Tikbalang. Kailangan nating umalis dito bago pa muling mabuhay ang gidor. Wika ni Haring Bungisngis. Dali-dali namang tumayo ang Haring Tikbalang upang sumunod sa kanila. Ano na ang susunod na plano ni Apo Remus? Tanong ng Haring Tikbalang. Naghahanap ito ng paraan para makapasok sa kinaroroonan ni Haring Balaw nang hindi nito nawawasak ang pananggalang. Bigla namang huminto sa paglalakad ang Haring Tikbalang at nagsalita. Sandali lamang. Ayon sa aking ama, ang lawang tinirahan ng Bakunawa may lagusan papunta sa mismong kinaroroonan ni Haring Balaw. Maaari nating gamitin ang daanang iyon, pero kailangan nating antayin ang pagbaba ng tubig. Wika ni Haring Tikbalang. Alam din ni Haring Bungisngis ang lagusang ito. Ngunit natatakot silang gamitin ang daanang iyon dahil sa presensya ni Bakunawa. Kailangan malaman ni Remus ang tungkol sa daanan upang mapigilang makuha ni Alingatong ang kanyang katawan. Wika ni Gaston. Sumang-ayon naman ang Haring Tikbalang. Mabilis itong tumakbo papunta sa tore kung nasaan ang mga diwata at saktong papunta na doon si Apo Remus. Magaling at nagawa niyong matalo ang gidor. Huwag yun ang alalahanin ng Bakunawa. Dahil sa oras na matalo si Alingatong, babalik din sa ayos ang lahat. Wika ni Apo Remus. Hindi na nagsayang pa ng oras si Haring Tikbalang. Mahal na Apo, ang lawang tinitirahan ng Bakunawa ay lagusan papunta sa kinaroroonan ni Haring Balaw. Kailangan nating antayin ang pagbaba ng tubig upang magamit natin ang daanang ito. Wika ni Haring Tikbalang. Hindi sumang-ayon si Apo Remus. Hindi natin maaaring gamitin ang lagusang iyon
Paniguradong nagawa na din ang paraan ni Alingatong ang lagusan. At sa oras na pumasok kayo, paniguradong walang makakalabas ng buhay. Wika ni Apo Remus. At habang nakikipag-usap ito ay biglang dumating ang isa sa mga kawal ni Haring Sentor. Ayon dito, hindi na maganda ang lagay ng hari at mukhang kailangan nito ng tulong. Gamit ang pambihirang talas ng paningin, sinipat ni Apo Remus ang kinaroroonan ni Haring Sentor. Nakita niyang nahihirapan na nga ito. Mukhang ang dehado si Haring Sentor. Haring Ragon, meron ka bang magagawa? Wika ni Apo Remus. Umiling lang ang hari ng mga diwata. Hindi ako maaaring makialam sa ganitong bagay, Apo. Laban ito ng hari ng mga sentor. Kailangan niyang harapin sa sariling paraan. Napagtanto ni Apo Remus na tama ang sinabi ng hari ng mga diwata. Ang kinakaharap ni Haring Sentor ay ang labang magtatakda ng kanyang kapalaran. Sa lahat ng hari ng 4 na dome, si Haring Sentor ang may pinakapayapang pag-iisip at siguradong malulusutan niya ang labang ito. Kaya kawal, bumalik ka sa iyong hari at magtiwala. Wika ni Apo Remus. Kagad nagbigay ng suwestyon si Gaston. Remus, mas maganda siguro kung lalapit tayo doon para makita natin ang nangyayari. Mukhang masaya ang nagaganap na labanan. Matapos itong magsalita, dali-daling tumalon mula sa tore. Kagad naman siyang sinalo ng Minokawa. Alam ni Apo Remus ang nasa isip ni Gaston. Kaya naman hinayaan niya ito.